routine ang pagluto, paglaba, panghugas, panglimpyo, bisan kapoy akong lawas gikan sa work. And to think ni Jalab, pareha ba yung gikan sa work? Nya mo relax siya dayon inig-abot. Pat ako mubuhat sa tanan. Okay raman taon-ta nako di Jalab, basta dili lang ko singkahan o gawayon. Pero normal ra jud kay niya ang pagbuhat sa ingon. Lami naman dili uli sa balay after work. Di naman ko excited mauli labi na siya inig-abot nako. And makamahay jud ko nganong gadali-dali ko og minyo di Love. Nausab ban siya. Maayo gani wala pa mi anak. Unsaon na lang kung naa pa mi. Na halos iyan akong dapatan di Love. Unya what if na anami anak, unya it's not good nga makasudong ang among future baby sa among present situation. I need steps and advices on what to do. Love, Melly. I'll be playing the song I Surrender by Celine Dion, a song requested by our letter sender. Minsan, nakakapagod ang pagmamahal. Minsan, masaya tapos may oras na iiyak ka. Sabi nila, magsasawa din ako. Sabi ko, di totoo yun. Alam mo kung bakit? Kailan ba nagsasawa ang taong nagmamahal ng totoo? Alright, so before we move on with the advices, allow me to once again greet Japet Alpuerto, pa-shout out, and happy birthday to Ray Limbaga and Jimuel Rabor, to Sir Joseph Dumusmog and Ma'am Lilia Roldan Diwata, and to Melody Marie, my bestie. Get ready, bestie. Alright, been missing you so much na, bestie. Sorry kahapon. Melody Marie Mavelia, and to Ati Macon, to Wayne Mark, to Bianca, and the rest of the kids. Thank you so much to all of you. Melody Marie, to Ma'am Lilia Roldan Diwata, misamot kag ka-fresh, ka-inspired. Wow! Inspired. What expired. Anyway, let's go back to the letter sender, Melly. Alright, here's my piece of advice. You are both best busy, di ba? Kamong duha busy and you have no time. You have no time for each other. You have no time for each other nga maminaw sa mga tagsa-tagsa ninyo ka mga sentiments. Kamong duha nga napakyas sa pagpangumusta kung unsa ang inyong mga problema nga giagian ninyo sa mga adlaw-adlaw nga pagpanarbaho. Unsay mga panghitabo ninyo sa work na need ninyo nga i-share. Kamurang duha sa house and full of stress and pressure ang inyong na-feel.
Why not ask him kung unsay mga problema niya? Kaya of course, ga-expect siya nga naa ka sa iyang side kung unsa niya mga gipangbati, di ba? Ikaw sad, why not share your day to him? Why not try to approach kumusta ang imong adlaw? How's your day? Kumusta ang work? Ingon ana siguro no, murag dado na mo'y conversation. Do na mo'y because love is a two-way process. It's a give and take process. Dili lang pirmi nga ikaw pirming nisabot o dili pud kay pirmi ikaw maoy nisabot, di ba? So it's a two-way process. It takes two to tango. And then of course, you have to initiate. Kung sa kayo, ang sa tubig. So, mo initiate ka, pagpangumusta sa adlaw, why not ask him how's the day? Kumusta niyang work? Tingali in that manner, maka-learn siya og share kung sa kakapoy ngayang giagian para mawala ang iyang stress o pressure. You start a conversation smoothly. Lambing-lambing din pag may time. Balikan ninyo ang mga sweet moments or memories. Why not ask him for a meal outside instead of cooking, di ba? Panagsaan. Dili lang po kay kapoy pa kay gikan sa work, magluto, pagkagabot. Why not invite him sometimes to have a meal outside? Di ba? Kay, para at least ba, doon change. Dili monotonous, dili siya pulaan. Or a date perhaps, just the two of you, di ba? Kung dili mo work, di ba kamura magduha ang naasa? Di ba kamong duha ang ga-work? Kunya, kapoy na kayo siya, kapoy pod ka, stress ka, nag-abot ang iyong mga stress. Why not ask or hire for a katabang na maoy mo atiman sa inyong mga needs sa balay, like limpyo, pagluto, di ba? Kamang duha na ay work. So tingali doon na gid mo ika-afford to pay for kasi ganay katabang, a maid, di ba? So ara lang gud siguro nga in such a way nga but sa balay dili siya mas stress magtan-aw nga hugaw ang inyong balay, nya dili siya mas stress magtan-aw nga naghang wala nag-arrange, dili siya mas stress gigabot niya gusto nita siya mukan wala pay galuto niya. Tungod gigabot niya kun na may katabang, everything will be set and everything is clean already. Everything is prepared na nay mga pagkaon sa table, di ba? So in that way makuha na yung stress o yung pressure. Dili mo mag-away. Remember, pila raman ang maid compare to the relationship nga mabungkag in the future because of the stress and pressure. Diba? Hindi nang una-unaon. Money is just a thing. You are both working and I assume you have stable jobs. Kung nanindot ang rate sa inyong sweldo, it's because you are both you're working in an office. So kung nag-office ka, tingali na mo ikasapar-sapar, tingali no niya, wala pa mo'y anak. So why not hire for a maid to do the work, to do the house chores? Because it is not that easy nga after work, ikaw pa mo uli, ikaw pa mo prepare tanan. Diba? Si Mamilia, magkuha na si Mamilia, mag-hire na gila siya og maid, no? Kay, hapit na ba yun? Di ba, Ma'am Lil? Alright. So, yun na lang siguro. Kung dili ka po na mo work, no, nga mo mag-hire ka, nga mo limpyo sa balay, to at least ilikabot na food sa table, limpyo ng balay, wala na hugasan. So, you have more time to relax and talk after a busy day at work. Like, kung pananglitan, iguli ninyo, maglingkod na lang mo niya, magstorya, you have time to talk. You have time to relax. Mas makuha pa rin ang banding sa usak-usa. You still have time to each other. Kaya wala naman kay trabaho, it's kakapoy, ako nagikan sa work, hindi ka mo ka sa mua, it's not, we do not have any maid at all, but nasa mama, nasa papa, na mga pagumangkod, so, they will do the house chores, hindi ka mo sa balay, kay kami ng trabaho, daily, you are entitled to relax, to unwind. Yun na siguro mo nang ginigabot ka sa balay, wala kay buhaton, kay kapoy bagi kang ka sa work, di ba? So yun na siguro para mawala ay mong stress, kay tanaw ni mo ikang ka sa work, stress o pressure ka sa work, inigabot ni mo sa balay, hugaw pa, hugasan, ikaw pa'y muluto, kasi may disaputon. Kung saan na sila kaingo, no? Mungkin na lang ba? Tingali na ang present, gihapon ang love. Wala ang love, pero dili lang yun tingoli ninyo makuha ang attention sa usa-usa. It's because
nuna mo mga stress o pressure nga naa sa iyong dughan o sa iyong nahuna, naa sa iyong panimalay, no, sa iyong trabaho. So, basin mutuo ko sa giingon nila nga the best way to get a hand smart or the best way to get a man's heart rather is through his stomach. Di ba? So gisapot imong bana kay gigutom ka or gigutom siya, probably magtipod sa tanang panahon nga sabton siya tungod kay siya mismo nasayod nga ga-work pod ka. Ingon na siguro, no? Yan na lang siguro. So another thing, istoryahin na siya and try to ask him nga dili magsingka-singka. Ayun lang po siguro magsingka-singka ko. Singkaan ko, masingkar ba po jud ko, di ba? So ayun lang, in as much as possible, nga mo use mo calm voice nga pag-istorya, mo siguro, normal, typical, mag-away gid ang magtiayon. Mag-away gid ang uyab, pero dapat, dili na siya mo mulungtad og dugay inyong pag-away. Kay mo prevail man ang gyud ang gugma kaysa hatred, no? So istorya lang siguro walay matuwala kung madalas sa maayong istorya. Dili pagi og away and then pangkrahi siya nga dili siya dapat i-treat og ingon ana. Dili ka angay singkahin niya because you are his wife, di ba? Nya mausab na day siya after sa iyong marriage. Nya mo nakamahay ka. Maayo gani kay wala pa mo anak kay in the situation makakita og violence ang anak. Lisod jud kay na siya tungod kay ma-imprint sa bata nga whatever nga gibuhat sa ilang mga parents sakto, di ba? May kag sa mata ng bata ang lahat ng ginawa ng matatanda ay tama. So tingali para niya may still siyang mind nga physically gi-abuse kasi imong bana or verbally abuse, it is still abuse. Abuse singod gihapon siya. And that is against the law against BAUSA. Violence against women, no? So ingon ana na siya children nga gi-abuse, sexually abuse or verbally abuse or physically abuse, same thing, it's still an abuse. So ayaw lang siya pasingkaha. Pwede ra siguro niyo agig i-istorya, pero I know nakasabot ko niya ni sa singka siya tungod siya stress or pressure, dili man pareha og level og stress og pressure. I know what if mag-abot ang level sa inyong stress og pressure, so mabot mo sa point na magkayo na mo, mabot mo sa point na mo grabe ang inyong situation. So in as much as possible nga madala pa ninyo ayom ang inyong kaminyoon early as today, since you just got married last January, wala pa gay mo year, ingon ana na inyong status. I know you are both in a situation nga nag-adjust sa inyong kaminyon after the 3 years of having a relationship, because kung manag-uyab man gud dili man gud nato mapakita tanan natong batasan. Kung sa relationship, I tell you guys, sa mga manag-uyab dira karon, sa mga nag-uyab-uyab karon, dili na tanan nagipakita sa inyong uyab tinuod. Tungod kay they wanted to impress and they wanted to give their best, kay uyab pa man mo. Doon na changes, kinagabot sa kaminyoon. So, okay ra kung change for the better, dili change for the worst, na magkabati ang imong batasan. Doon naman kita yung mga strengths o weaknesses. So, kita mo ang kunta sa itong mga strengths, i-recognize na nato, and we have to accept our weaknesses and try to adjust them. So, in such a way nga makontrol ninyong duha kung ano sa inyong mga weaknesses. Kabaw na kasi yung weaknesses, kagutumanon siya, pwede na siya lutuan. O kung dili ka kaluto kay you are a busy person as well, then hire for a maid nga mo'y muluto para sa imong bana. Ika sa bana ba, dili siguro maayo nga magsalib ka sa imong bana, inigabot mo sa inyo, it would be better also to take your part. Ikaw yung naunang abot sa balay, o wala pa nilong agway na ikay mo prepare sa lungag, ina naman siguro ang relationship. It's a give and take. Dili ka magulat sa imong asawa tungod kay mas angay pa ganing asawa imong andaman kay ikaw may mas kusgan, di ba? Oh, di ba turn off na kayo? Turn off kayo nga inana. Ya ino Ma'am Lilia, di ba si Kuya Prus iligabot mo di mag-prepare tanan, senyorita jud kay ka Ma'am Lilia, promise. Nakakita jud ko, nakasaksi jud ko, nakabasa na lang jud si Kuya Prus. Lilutuan jud ka tanan, andam tanan, limpyo tanan, di ba? O inana na siya. So kung bana ka tingali kung bana ka nya ikay naabot og una, kung di ka mamuluto mo na gini akong advice or akong suggestion, hire na lang mo og katabang nga mo'y muluto sa tanan para less pressure, less stress ikay sa work. You are both working, di ba?
nakasabutan na mga problema sa opisina, dahil kay mga report, urgent reports, paperworks, daghan kayo. So, what kabalo na nag-stress pa yung company tungkol sa pandemic, di ba? So, yun nag-work online, sa panahon ba ninyo mga means of working, pero at least nga napadayon ng gyapon, nagsweldo lang gyapon, lucky you are because you have the opportunity to work still, di ba? Dili press oban nga nawadan gyud intawag trabaho sa time sa pandemic, naglisod sila. So grateful na gani kay mong duha, blessed na kay mong duha because you are both working in the company nga wala na affected sa COVID or sa pandemic. So why not hire ay katabang unya kala mo trabaho sa tanan. Lusod kay kung nanamoy anak niya man ana lang gihapon mo kaysa may mo timan sa yung anak soon na mag-away mo makanungog ang anak. We are also having that law sa para sa mga bata to protect them. Gitawag na to siya Child Protection Policy Program or CPC or Child Protection Committee nga gi-implement sa mga schools, no? O yun ana na siya. So if things comes to worst, walay bata nga madamay whatever your decisions. So good and fine wala mo'y anak. Pero dili gud gyapon good tungod kay na may nag-start og violence. Kuwang na lang dapatan kan that is sometimes ang istorya masakit pa sa dapat. Di ba? Di ba mingon sila nga mas hait pa ang dila kaysa ato ang kamot nga modapat sa usa ka tawo, di ba? So it's really not good. Si Ana Marie. Asa man imong bana at Thomas Gawas. Oh, di ba? Ay mo di tanan ati pag magkano siguro tagkatabang ati oy. Di ba? So if village Japan siya mo okay, no? So advise him to join kung digid siya makuno pa seminara na imong bana og kuan oy coping up with stress and anger management kung digid para ma-help solve iyang problem or attitude problem kung digid madala kay kung kini magpadayon makalusa sa imong self-esteem as babae. And then if you've also remembered the movie of Alessandra De Rose o Paolo Contesme. Isang kamot, diba, melody pertin mong hilak adto. Katubi itong movie nila ni Paolo Contes o ni Alessandra De Rose nga they were in a relationship niya nausab ang batasan sa babae pero without knowing nga nanaday siya sakit ang babae malimot na mukalat og sapot so basin na sa din siya problema sa iyang health kanang Inday Melly no daghan imong buhaton ani imo siyang ikuano coping up with stress and anger management imo siyang i-advise imo siyang istoryahan imo siyang pakalmahon. Another thing is imo siyang ipa-check up what kabaw din na siya something ipamati sa iyang utok sa iyong una kay ngano ni kalit mo siya ingon aning maningka hapit manapat na mo bitog sudden kayang changes dako kayang kausaban from the relationship you had before sa karon nga minyo na mo, di ba? So, yun na lang. Kung napadayon gid siya, naimamatik na changes sa behavior ang girl. No? Kato nga time cancer si without the knowledge sa boy. So, pwede niyo ipa-check up siya in a sense nga dili po siya ma-offend. O, di ba? So, yun ana lang. So, if next siya po mo work, Sabi ka po mo work na siya nga pamaagi, try asking his permission na dili isa ka mauli sa inyong house. Try daw. Basin may ngawon siya ka. Try daw, let him feel nga he is alone. Kung kaya ba niya. Kung ako, di ko ba ako pa, na. Pero ato lang ipaagi sa mantaraw na. Try ask him na. Dili lang sa kamuli, mato lang sa ka for a vacation, o mato lang sa kasi imong mama, mobisita ka sa imong family, inana lang ko nang ipaagi ingon ana. Ayon lang siyang idali nga, dili na kamuli. Try to ask nga, mo-visit lang ka for a week sa imong family. Try to let him realize nga sira usa kung kaya ba niya. For sure, ana na to para to ma-imagine og ma-feel ang importante sa katawo kung wala na kini nato, di ba? And so muna siya mo-ask ka permission para mabugnaw ang situation and to let him feel nga mingon ba gyud siya nimo, magita ba gyud siya nimo, or mo exert ba ron siya effort para nimo kung magpapugnaw sa situation. And then if dili gyud siya, wala gyud siya call, wala siya tanan, there must be really something wrong with him, no? Either attitude problem niya, it's either health problem, it's either stress or pressure. Pwede po gipulaan na siya nimo day para kaprangka na lang. Pwede po ni-fade ang love, or pwede po posible nga nagod siya laing gikalingawan inganan na dagan kay pwede mo nahunaan. So amo na mga bana ito mo pasapot-sapot na kay mga basawa kung ba kay na sila very sensitive o niya
kanang dali kay makadetect, no? Or subject for confirmation pa if how true. Ayaw pud pagdali. Do not jump into conclusions. Na gyudayon. Observe lang sa, di ba? Parang walay magmahay after. So after that move, talk to him and let him decide for himself. And if he will say nga, di na kanya na love, wala na siya love ni mo, na siya bag-o, di na happy ang dagan sa iyong relationship, then don't pretend to be happy at all because the ultimate goal in life is happiness. If you are not happy and if the relationship is not working anymore, then why stick to that relationship? Diba? Nga, mugasto mo siya emotions. So, don't pretend to be happy para inon lang a couple mo nga dili mo magkasinabot pero para lang dyan i-hold ni mo kay para dili lang dyan mo kay ang inyong pride nga maulaw mo sa tao nya imong i-risk ang imong happiness ang imong feelings imong tanan na future just because of people nga ganan makakita ninyo untak mong duha. Be true to yourself. Don't pretend to be someone else. Don't pretend to be somebody else. Dili mahappy ang dagan sa inyong relationship if you will continue pretending to be a couple where in fact wala na ninyo ang puyi, ang gugma or love o respeto o ang pagsalig sa usag-usa. And so, take care of yourself. Do not allow your husband or anyone else for that matter to treat you that way. Alright. So, wag mo ugaliin na maghabol sa taong mahal mo. Ipinanganak kang tao, hindi aso. Diba? Alright. So, thank you so much, Melly, for trusting us. Unya, katawag si Ma'am Lilia Diwata. Sakto jud kayo pa. So, si Ma'am Anita Signar, Ma'am Francis Haino to Anita Signar, to Norris Cabigas of Singapore. Hi, Ma'am Maria Socorro Relacion of DepEd, Cebu Province. Hi, Ma'am. And to Ana Marie Singh, ako man lagitan ng Sir Vince. Maghahan na lagi katabang atian. To Ma'am Gina or Consiel Gina Mahinay. To ni Barbie Black, Consiel Ben. And to Pastor Jeff Pastor. To hi Sir Vince, shout out ko, sir, na ako karon sa airport, pick up ko og OFWs. Or careful ha, it's coming from Rizana Belisinia. Alright, so I'll be playing a song requested by Dazzle, JJ, Duyug, and so I'll be leaving also a Christmas song. So this is Christmas all over the world. My time has come for me to end my program, Love Notes Series. Saying thank you to all of you guys for keeping me company for the past 2 hours of reading your love letter, your love messages, and your requested songs. Thank you so much for being with me and for interacting with through in our FB Live. Salamat sa mga naminaw, sa ilang mga radio sets. Salamat kaayo sa mga nag-live stream sa www.radiomobile.caster.fm. Thank you so much kaninyong tananog. Happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday karon. Alright? And to all of you guys, my salute. Careful always and always have that safety precautionary measures, the health protocols. Amping tang tanan. Here's a song for you guys, requested by Dazzle Dazzle. If there is an alpha, there is an omega, which simply means if there is a beginning, there is also an end. Ako na usab, kita ta sa sunod nga Domingo, dili sa pakiguban sa programa nga puno sa gugma, ang Love Notes Diary. Kini si DJ Love. May hapon, God bless us all. Happy Sunday, everyone.